Alas 5 pa lang ng umaga ay dagsana ng mga tao ang parting ito ng barangay na Bangig tuwing araw ng linggo. Dito ay makikita mo ang samot-saring paninda, mapadamit, mga isda at gulay o mga gamit sa bahay. Ito ang tinatawag na tabo-tabo. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? At ano ang epekto nito sa isang lugar? Ang tabo-tabo ay salitang galing sa Bisaya or Mindanaoan na nangangahulugang pagtitipon or market gathering. Basically, ang tabo-tabo is parang small form siya ng tiangge. Di kasi tulad ng tiangge, ang tiangge is araw-araw. Mas malawak ang area, mas maraming paninda. At ang tiangge is parang extension na siya ng mga palengke or even ng mall. Tulad ng sa Divisoria, tulad ng sa Green Hills. Ang tabo-tabo naman ay lingguhang nangyayari sa isang payak na lugar or sa mga barangay. Dito nagtitipon-tipon ang mga tindero or mga small business owners, especially ang mga lokal ng isang barangay, para magbenta ng kanilang mga produkto. At itong tabo-tabo is actually konektado pa siya sa tradisyon ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Kasi yung tabo-tabo is parang ito yung way of trading natin noon, no? Produkto para sa produkto. So, bago ka makakuha ng isang bagay na yan, kailangan mo palitan ng isang bagay na to. Sa panahon natin ngayon, bago mo makuha yung isang produkto, kailangan na bilhin gamit ang pera. And that's the most important thing pagdating sa tabo-tabo sa isang barangay. Sa totoo lang, napakalaki ng epekto ng tabo-tabo sa isang payak na lugar o sa isang barangay kapag meron sila nito. Kung mapapansin nyo, karamihan sa mga barangay na may tabo-tabo ay mas maunlad kumpara sa mga barangay na walang tabo-tabo. Bakit ganon? Yan ay dahil sa flow ng economy sa lugar nila. Dahil sa tabo-tabo, nabibigyan ng oportunidad ang mga lokal or mga small business owners na makapagbenta ng mga produkto nila. Especially yung mga farmers, yung mga fishermen, or yung mga livestock owners na makapagbenta ng mga produkto nila. Kapag napabenta sila ng mga produkto nila, instead na lumabas ang pera papunta sa ibang lugar or sa ibang mga palengke, is dito pumapasok sa lugar nila mismo ang pera. Kapag ka may kita, ibig sabihin maganda ang flow ng economy. Kapag ka maganda ang flow ng economy ng isang lugar, ibig sabihin may revenue. Kapag ka may revenue, ibig sabihin mas malaki ang chances na makapag-create sila ng mga projects upang mas mapaunlad pa ang lugar nila. And that's why, kung mapapansin nyo, karamihan sa mga lugar na may tabo-tabo ay mas maunlad kumpara sa mga lugar na walang tabo-tabo. And take note, weekly lang yan nangyayari. At kapag maunlad ang isang lugar, ibig sabihin, nakakapag-attract siya ng mga possible big investors para magbenta o magtayo ng mga establishments sa lugar na yan. Kapag may mga establishments sa mga lugar na yan, mas dadagsa pa ang maraming tao. Kapag mas dumagsa pa ang maraming tao, mas may pumapasok pa na pera, mas magbo-boom pa ang isang lugar na mas magbibigay pa ng enough source of income para sa lugar nila. Sa totoo lang, hanga ako sa mga lugar na may tabo-tabo. Dahil sa parang ito, ay nabibigyan ng pagkakataong mabuhay at mamuhay ng patas ang mga ordinaryong Pilipino. At dahil sa tabo-tabo, ay napipreserba natin ang kultura ng mga Pilipino na matutong makipagkapwa-tao, makipag-usap, makipagtawaran, makikipagdiskusyon para sa sapat na presyo ng produkto. At ang pinakamahalaga, tulad ng tabo-tabo, kaya nating magtipon-tipon at magkaisa para sa ikakaangat ng ating ekonomiya. Kayo, nung meron sa lugar nyo para umunlad ito?